Mahirap magtiwala sa tao ngayon dahil ang daming sinungaling na tao. Halos lahat ng tao sinungaling. Mahirap pang hawakan ang salita. Kaya minsan nakakalungkot na yung mga taong mga kuwang ka pero hindi naman tinutupad yung pangako. Salamat tayo sa Diyos. Pinupuri natin ang kanyang banal na pangalan dahil yung kanyang salita ay mapanghawakan natin. Kanyang mga pangako ay matibay na pundasyon para tayo ay lumakas, tumatag at magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito. Bago tayo mag-aral sa salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito na kung saan patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataong marinig ang inyong mga salita upang tumatag ang aming pananampalataya, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin ay amin pong pinasasalamatan at pinupuri namin ang inyong banal na pangalan. Salamat po minsan pa sapagkat kinakausap niyo na naman kami, Lord, at binibigyan ng pag-asa sa buhay na ito sa pamamagitan ng mga salitang aming maririnig. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At minsan pa, Lord, tago mo ako sa inyong likuran, ikaw ang makita, hindi po ang aking kahinaan. Salamat po sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila, makapangyarihan ang inyong banal na pangalan. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Tunay nga po na ang hindi natin mapanghawakan ang salita ng tao. Kaya minsan nakakalungkot ang buhay na minsan inaasahan natin, lalo yung pinangakuhan ka, pero hindi naman tinutupad yung mga pangako. Papasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya lang yung nangako na hindi talaga bibiguin niya yung tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi po sinungaling tulad ng tao. Hindi po siya nagsisinungaling. Sabi po sa aklat ng Bilang, chapter 23, verse 19, atin pong mababasa, sabi po, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Anumang sasabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Papasalamat tayo sa Diyos, papasalamat tayo at dahil ang kanyang, may salita siya na mapanghawakan po natin. Ang Diyos talagang hindi siya nagsisinungaling. Hindi din siya nagbibiro. Lahat ng mga nakasulat sa Bible na ating pong pinag-aaralan, talagang tutuparin po niya yon. Pangako po niya at sabi nga po na hindi siya nagsisinungaling. Kaya galit nga siya sa sinungaling. Alam mo ba, alam po natin na ang Diyos ay namumuhi sa mga sinungaling. Sabi po sa aklat ng Kawikaan sa chapter 12 verse 22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Bakit siya nagagalit sa sinungaling? Kasi hindi siya sinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya ang buhay na ito, bagamat ang daming sinungaling, mayroon tayong pinanghahawakang salita ng ating Panginoon na kailanman hindi talaga nagsisinungaling. At ito yung ating pag-asa. Ito po yung ating kapayapaan at kagalakan sa buhay na ito. Ito yung nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon. Sapagkat alam natin, mayroon tayong mga salita na pinanghahawakan na tutuparin at o matutupad pagdating ng mga panahon. Sa aklat po ng Tito sa chapter 1 verse 1 hanggang 2, mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan bago palikhain ang sanlibutan. Ang buhay na ito ay ipinangako na ng Diyos na kailanman hindi nagsisinungaling. May pangako ang Diyos. Una, sabi nga po,
Kaya tayo nakakarinig ng mga pangangaral ng salita ng Diyos upang palawakin ang ating pananampalataya at upang tayo bigyan ng pag-asa sa buhay na ito. Kasi kung wala ka ng maasahang salita, kanino ka na, anong gagawin mo? Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat mayroon tayong pag-asa, mayroon tayong narinig ng mga salita niya na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na ito, sa magulong buhay na ito. Sa Hebreo chapter 2, verse 1 hanggang 2, kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti, ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Sa verse 1 po yun. Sa verse 2, ang mensaheng ipinapahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sinumang lumabag o hindi sumusunod dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Sabi po, ang mga mensahe ay ibinahagi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel ay napatunayang totoo. Hindi talaga nagsisinungaling ang Diyos. Kaya, sabi dito, panghawakan natin mabuti yung mga pangako ng Diyos. Maraming mga tao na hindi na po masaya. Maraming mga tao na nawawalan na ng pag-asa. Maraming mga tao na nakakalungkot ang buhay. Malungkot ang buhay. Sayang lang na hindi nila pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Na itong Diyos na nag-anyaya sa mga tao na lumapit sa Kanya upang magkaroon ng kapayapaan ng buhay ng mga tao. Kaya, sa ating panahon, sa panahong ito, ang Diyos na nagsasalita sa atin, panghawakan natin yung kanyang salita sapagkat hindi siya nagsisinungaling. Totoo ang kanyang mga pangako. Totoo ang kanyang mga salita na ibinabahagi sa atin ng Diyos o sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Yung katotohanan ng salita ng Diyos, minsan nakakalungkot po na may mga taong ayaw nang tumawag sa Diyos, ayaw lumapit sa Diyos. Pero sabi po, ng katotohanan ng salita ng Panginoon, kaya panghawakan natin sa John chapter 6 verse 37, sabi po dito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ito po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pag lumalapit ka sa Diyos, hindi ka niya itataboy. Hindi ka niya, yung parang hindi pwedeng hindi ka niya papansinin pag lumalapit ka sa Kanya. Ito yung dapat nating maiintindihan na ang Diyos hindi siya nagsisinungaling. Sabi ng iba, bakit pastor, nananalangin naman ako. Ginawa ko naman, pero parang, alam niyo, minsan naiisip natin na makapangyarihan ang Diyos, pero maghintay ka sa panahon mo. Kung lalapit ka sa Kanya, sabi ng Panginoon, hindi niya tayo itataboy. Panghawakan po natin yan. Kaya mayroon tayong pag-asa. Araw-araw nating kausapin ng Diyos. Araw-araw tayong makikipag-diig sa panalangin sa Panginoon. Sapagkat, sabi niya, hindi kita itataboy. Pangako niya yan at hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga pangako. Sa Matthew chapter 11, sa verse 28, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan lubha at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sabi ng Diyos, nananawagan ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Kayong mga nabibigatan o nahihirapang lubha sa inyong mga pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang tao mas gustong mahirapan kaysa lumapit sa Diyos. Kaya, sabi po, pasanin ninyo ang aking pamatok. Matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Nakakalungkot na maraming mga taong hindi, para bang ang salita ng Diyos hindi totoo sa kanila. Ang daming taong nalulungkot, ang daming taong namumroblema, pero ang Diyos naghihintay lang. At ang salita ng Diyos, sabi niya, yung Diyos na ating nilalapitan, hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya sinungaling tulad ng tao. Ang mga tao kasi pag nangakong magbayad sa utang, hindi magbabayad yon.
pangakuhan ka lang nun. At kung iba pa mga pangako ng tao, darating ako pero hindi dumarating. Ang daming sinungaling na tao. Pero ang Diyos, pag sinasabi niya, tutuparin niya at gagawin niya. Hindi niya itataboy ang lumalapit sa Kanya. Panghawakan po natin yan. Kaya lagi tayong lumalapit sa Diyos. Siyempre, daming lumalapit sa Panginoon. Hintayin mo ang oras mo, ang panahon mo, para ikaw naman ang makakalapit sa harapan ng Panginoon. Sa Jeremiah chapter 33, verse 3, sabi po dito, Jeremias 33:3. Sabi po, kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kapag nananalangin tayo sa Diyos, sasagot siya. Hindi po totoong hindi tayo sinasagot ng Diyos sa ating panalangin. Ang mga taong nananalangin sa Panginoon, nagpapakumbaba sa Panginoon, sasagot siya. Tutugunin kita, sabi niya. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya, ito po yung sinasabi ng Diyos na hindi siya nagsisinungaling, na kapag tayo nananalangin, sasagot talaga siya. Pag mayroon tayong kabigatan, mayroon tayong karamdaman, manalangin. At kapag tayo nananalangin, sabi niya, sasagot ako sa inyo, sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na hindi nyo pa nalalaman. Sa Isaiah chapter 65, verse 1 hanggang 2, sinasabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa mga sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Verse 2, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapaghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Ang Diyos, sabi niya, naghahantay lang siya sa panalangin. At hindi siya nagsisinungaling. Inaabangan niya ang pagtawag natin sa Kanya upang sagutin niya tayo. Pero ang malungkot po, sabi nga po niya, wala namang nananalangin. Alam po ninyo, kaya minsan hindi natin na-receive yung ating ipinapanalangin o natanggap ang ating mga panalangin na sagot. Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nananalangin. Minsan kasama tayo sa panalangin, pero alam mo yung pananalangin, yung talagang pagkatok mo sa Panginoon. Yung talagang, alam mo yung panalangin, umiiyak ka na sa Kanya. Hindi Kanya matatanggihan kapag yun ang ugali ng panalangin mo. Kaya lang, minsan ang mga nananalangin, kaya walang sagot kasi hindi nga marunong manalangin nakapikit lang. Hindi marunong makikipag-usap sa Panginoon. Sa Matthew chapter 7, verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong mga anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Sa verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Pangako ng Diyos yan. Ang lahat ng humihingi, bibigyan niya. Hindi siya nagsisinungaling. Ang lahat ng kumakatok, pagbubuksan niya. Ang lahat ng naghahanap, makakasumpong. Kaya dito makikita natin na ang problema ng buhay mo, ikaw, hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagsisinungaling. Kaya wala kang nare-receive kasi hindi ka naman humihingi. Wala kang nakikita kasi hindi ka naman naghahanap. Hindi ka nabubuksan kasi hindi ka naman talaga kumakatok. At sabi nga niya, kayo nga masasamang ama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Ako pa kaya? Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan natin, sabi po dito, mabubuting bagay na sa sino mang humihingi sa Kanya. Kaya, yung pangako ng Diyos, hindi talaga siya nagsisinungaling dito. Walang nagtitiwala sa Diyos na mapapariwara, mapapahiya, mabibigo, wala. Dahil ang Diyos
hindi po nagsisinungaling. Sa aklat po ng Marcos sa chapter 11 verse 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, anumang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo yun. Ito yung talagang pangako ng Diyos na kung ano mang hinihingi natin, panghawakan natin dahil ang nangako sa atin hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niyang sasagutin kita, sasagutin niya tayo. Hindi siya tulad ng tao na sinungaling. Sabi din niya, sa panahon natin ngayon ay nakakatakot na po yung panahon. Mahirap na magtiwala sa tao ngayon. Mahirap mong panghawakan ang mga pangako ng tao. Mahirap mong kahit nasa gobyerno, mahirap pong pagkatiwalaan kahit yung ating dapat nagtatanggol sa atin. Minsan, may mga, sabi nga, may mga hulidak pa, yung mga pulis na dapat asahan mo. Pero ang Diyos, nakikita ng Diyos po ito. Kaya siya nangako, sabi niya sa aklat ng awit sa chapter 34, verse 7, na ipapadala niya yung anghel. Ito yung pangako ng Diyos na dapat nating paniwalaan at panghawakan sapagkat sabi niya, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Pangako ng Diyos yan. Kapag tayo ay nasa panganib, may anghel na nakabantay sa atin. Hindi tayo dapat matakot sapagkat tapat ang nangako sa atin na nagsugo ng kanyang mga anghel para magbantay sa atin. Sa chapter 23 ng Exodo, sabi po niya dito, magpapadala ako, verse 20, Exodo chapter 23, verse 20, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo sa inyo. Pangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Ang buhay natin ay lakbayin. Araw-araw, di lang natin nakikita na may mga anghel na nakabantay sa bawat isa sa atin. Lalo na kung tayo'y may takot sa Panginoon. Pangako ng Diyos yan. Kaya nga po, lagi natin ipinapanalangin na patuloy niyang suguin ang kanyang mga anghel na patuloy na magbantay at mag-ingat sa bawat isa sa atin. Sa Hebreo chapter 1 verse 14, ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Nakakatuwa po, di ba? Na mayroon po tayong bantay na anghel. At yan ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, kung may takot ka sa akin, magsugo ako ng anghel para mangangalaga sa inyo. Ipagtatanggol kayo sa mga anghel na ito. At ang pang-apat po na dapat nating panghawakan, pangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling, yung ating pananalig at pananampalataya. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon kapag tayo may pananampalataya sa Kanya. Sabi sa aklat ng Roma sa chapter 10, verse 11, sinasabi ng kasulatan, sino mang sumasampalataya sa Kanya hindi mapapahiya. Dito po issue ng pananampalataya. Minsan po kasi, naalala ko po yung isang tatay na ang kanyang anak ay may sakit. Sabi niya sa Panginoon, dinala ko na sa inyong mga alagad pero hindi gumagaling. Sagot po ng Panginoon, lahing walang pananampalataya sa Diyos. At sabi niya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dito po, matutunan natin ang Diyos nagtitiis kapag nalulungkot siya, kapag ang mga taong naturingang mananampalataya talagang hindi tapat sa pananampalataya. Kasi ang pangako ng kasulatan, kapag matibay ang pananampalataya mo, hindi ka pwedeng mapapahiya. Hindi pwedeng hindi ka pagagalingin ng Diyos kung talagang naniniwala kang kaya kanyang pagalingin. Kahit anong sakit, kaya kanyang pagalingin dahil tapat siya sa kanyang mga pangako, hindi siya nagsisinungaling. Walang bagay na imposible sa atin kung tayo'y sumasampalataya. At ayon sa kanyang mga salita, hindi pwedeng mabibigo, hindi pwedeng mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Diyos. Sa aklat po ng Mateo, sabi po dito, kahit bundok kung mayroon tayong pananampalataya ay kayang tumalon sa dagat. Sa chapter 21 ng Mateo, verse 21, sabi po ito, sumagot si Jesus, tandaan ninyo,
Kung kayo'y maniniwala at hindi mag-alinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka. Sa dagat, mangyari ang iyong sinasabi. Sa verse 22, anumang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung maniwala kayo. Dahil ang nangako sa atin, kung mayroon tayong pananalig, walang imposible sa atin. Diyos, ang Diyos mismo, at ang Diyos na ito ay hindi sinungaling at hindi nagsisinungaling tulad ng tao. Pangawakan natin, mayroong siyang pangako sa atin na kailangang gawin natin sapagkat tutuparin niya ang lahat ng mga ito. Minsan nakakalungkot lang po na marami mga tao na mga mananampalataya, sumasamba na sa Diyos. Pero minsan hindi naman nababago ang buhay. Hindi naman nababago ang pamumuhay. Bakit? Minsan sa pananampalataya parang sisinungalingan din eh. Yung bang akala mo may pananampalataya pero hindi naman pala naniniwala. Nasusuklam ang Diyos sa ganon. Gusto ng Diyos na gayahin natin ang kanyang anak na talagang pinanghahawakan ang pangako ng kanyang ama, ang ating Panginoong Kristo. Pinanghahawakan niya ang pangako ng kanyang ama na nasa langit. Kaya wala siyang takot, wala siyang pag-aalala, wala siyang pagkabalisa. Sapagkat alam niya, sasagutin siya ng kanyang ama. Sapagkat nangangako ang ating amang nasa langit sa kanyang mga salita. At sabi niya, tutuparin niya ito. Sabi niya sa Isaiah chapter 55 verse 10 hanggang 11, sabi nga po dito, ito po ang pangako na ito ay talagang kung pagbubulayan po natin, walang Christian o mananampalataya na malungkot. Walang mananampalataya na hindi hindi magtatagumpay. Sapagkat sabi niya sa verse 10, ang ulan at yelo bumabagsak mula sa langit at hindi na magbabalik, kundi dididilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang halaman at namumunga. Sa verse 10 po yon. At nagbibigay ng butil ng panghasik at tinapay upang maging pagkain. Sa verse 11, gayon din naman ang mga salitang lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking mga ninanais. Yun ang salita ng Diyos. Kaya tayo mga anak ng Diyos, maniwala po tayo sa ating mga panalangin na isang araw kikilos ang Diyos. Itong COVID-19 na nagpapahirap sa buong mundo, sama-sama tayo manalangin, panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Hindi tayo babibigo. Mayroon lang gustong ipaabot ang Diyos sa mga tao sa pandemic na ito. Mayroon lang siyang gustong matutunan natin sa bawat araw sa buhay natin. Sapagkat sabi nga, tayong lahat ay tuturuan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling ito, panghawakan natin ang salita ng Diyos sapagkat ang ating Diyos hindi sinungaling tulad ng tao. Kapag sinasabi niya, gagawin niya. Ito yung dahilan na kaya tayo nag-aaral ng kanyang mga salita upang maiintindihan natin na pangako pala ng Diyos ito. Hindi pala ako dapat mabalisa. Hindi pala ako dapat malungkot. Hindi pala ako dapat mawalan ng pag-asa. Sapagkat tapat ang nangangako sa atin at ito'y Diyos na makapangyarihan at hindi nagsisinungaling. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat sa kanyang kabutihan sapagkat kabilang tayo sa mga taong kinakausap niya. Ang ating pagkakakilala sa kanya ay ayon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Natuto tayo sa kanyang salita at patuloy tayong mag-aral ng kanyang mga salita upang patuloy tayong managumpay sa laban ng buhay na ito, sa lahat ng oras sa buhay, sa bawat isa sa atin. Alam natin, maraming mga laban na minsan napapagod na tayo. Pero ang nakakapagpalakas sa atin, yung pangako sa atin ng ating Diyos na hindi kailanman nagsisinungaling. Huwag tayong manghawak sa mga pangako ng tao. Minsan yung tao, yung oo ngayon, hindi na oo bukas. Yung okay ngayon, hindi na okay bukas. Mahirap ang hawakan ang mga pangako ng tao.
Pero ang pangako ng Diyos, mananatiling oo yan. Laging oo yan. Sapagkat gagawin niya ang kanyang sinasabi. Sabi nga, itong 55 verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Sa ibang mga talata, nagsasabi, babantayan ng Diyos ang kanyang mga salita upang ito'y matutupad. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang po at sa mga oras na ito, tayo po'y patuloy na manalangin sa ating makapangyarihang Diyos. Patuloy nating idulog sa Kanya ang ating mga hinaing, ang ating mga dalangin, ang ating mga requests. May mga kapatiran tayong nasa balig ng karamdaman. May mga kapatiran tayo na medyo nalungkot. Ipanalangin natin at panghawakan natin ang magagawa ng ating panalangin sapagkat sabi ng Diyos, kapag nananalangin ka, sasagutin kita. Kapangyarihan ng panalangin, masa tayo sa ating mga panalangin, huwag tayong susuko, patuloy na ipanalangin, maging ang problema sa mundong ito, yung COVID-19 na makatuklas na ang mga dalubhasa ng mga gamot para sa COVID-19 na ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong mga salita, Lord, na siyang aming pinanghahawakan. Tunay nga po, Panginoon, na kung kami humihingi, kami bibigyan mo. Kung kami kumakatok, kami pagbubuksan mo. Kung kami umahanap, kami makakasumpong. At ito'y totoo sapagkat alam namin, Panginoon, hindi ka nagsisinungaling. Hindi ka sinungaling tulad ng tao, Lord. Kami mga tao ay nagsisinungaling, ngunit ikaw kailanman hindi ka nagsisinungaling. Kaya aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pangako po niyo sa amin. Sabi ninyo, hindi niyo kami pababayaan, hindi niyo kami iiwan. Sabi niyo sa amin, lumapit kami lahat na nahihirapan at kami pagpapahingahin po ninyo. Lord, may mga kapatid kami sa mga oras na ito na aming ipinapanalangin sa iyo ang kanyang kagalingan. Si Brother Junji, Panginoon, nasa hospital ngayon. Hallelujah. Lord, patuloy naming tinataas sa iyo ang kanyang kagalingan, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala po kami na walang imposible sa iyo. Sumasampalataya po kami na ang hindi namin nagagawa po ninyo. Kaya ang kapatid nito na sa karamdaman ngayon, ay amin pong pinapanalangin at nagtitiwala kami, Panginoon. Sabi ninyo, ano mahingi namin sa panalangin, maniwala kami na natanggap na namin ito at matatanggap na po namin ito. At bawat pamilya, Lord, na nakakapanood sa mensaheng ito sa aming online service, Lord, aming midweek service, ay patuloy naming dalangin ang inyong pagkalinga at paggabay. Provide po ninyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan, mental, emotional, physical, material, or spiritual, lalo na. Panalangin namin na patuloy mo kami isama sa parada ng iyong tagumpay. Lord, panalangin din po namin na makatuklas na ang mga dalubhasa ng mga gamot para sa COVID-19 na ito upang masumpu na ang virus na ito, Panginoon. Panalangin din namin ang bawat isa, aming mga kapatiran sa ministry na ilayo nyo kami sa hawa ng COVID-19, Panginoon, at hindi lang sa COVID-19, sa lahat ng uri ng karamdaman na kinakatakutan ng tao. Panalangin din namin ang aming bayan, ang mga leader ng aming bayan, mula sa aming presidente, hanggang sa barangay captain, Lord, bawat isa sa kanila, aming sinasama sa panalangin, tinataas sa panalangin, ang bawat isa, Panginoon. Maging ang aming mga spiritual leader, kami mga spiritual leader, Panginoon, mga pastor, na patuloy na namamagitan sa iyo at sa mga tao, Panginoon. Patuloy niyo kaming kalingain at gabayan, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng kagalakan sa aming paglilingkod. At i-provide po ninyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa iyo, Ama. Patuloy ka namin dinadakila, patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin sinasamba. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen.